Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Panginoon, pinupuri ka namin. Kami po'y nagpapasalamat na kami ay naninirahan sa bansang ito. Pagpalain mo po ang aming bansa dahil kami po ay nabubuhay sa aming pagpapala. Ipinapanalangin po namin ang mga leaders na gawin ang pinakamabuti na magpakita ng karunungan sa mga desisyon, kasaganaan ng ekonomiya at kaligtasan sa mga hangganan. Dalangin din po namin na patuloy silang tumulong para sa mga mahihirap at nalulungkot, magkaroon ng pasensya at gawin ang tama. Iligtas mo po ang aming bansa. Pagpalain po ninyo ang mga sundalo. Sana po makita pa namin ang wakas ng pakikipaglaban at ligtas na makauwi sa isang mundo na parehong nagpapasalamat at hindi na kailangang makipag-away. Patuloy pa rin kaming nananalangin para sa kasaganaan kahit sa mahihirap na panahon. Salamat sa lahat ng pagpapala, probisyon at proteksyon sa ngalan ni Jesus. Amen. Hello everyone, I'm Nova Season. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Welcome to my program, Pag-usapan Natin Magandang Buhay. Today is my special day mga kaibigan dahil syempre birthday ko po ngayon. Una po sa lahat ay nagpapasalamat ako syempre sa Diyos at nadagdagan na naman po ang aking taon. Ang aking buhay, di ba, RV? Pag, syempre kasi, umabot tayo ng taon-taon, di ba, magpasalamat tayo dahil may panibagong buhay na naman tayo, bagong yugto na naman po ng buhay natin. Pangalawa, syempre, ako ay nagpapasalamat din na pinanganak ako ng aking nanay dahil wala ako sa mundong ito kung wala ang aking ina. Ayan. And pangatlo, syempre, nagpapasalamat ako, buong pasasalamat ko po dahil andyan po kayo na sumusuporta sa akin, lalong-lalo na po ang pamilya ko. Lahat-lahat ng sumusuporta dito sa programang Pag-usapan Natin Magandang Buhay dito sa Kakampi Online. Kaya, kindly like and share mga kaibigan, pakisuportahan po ang programa dito po sa Kakampi Online. At yan na rin po yung handog ninyo sa kaarawan ko. Ayan. So, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan dito po sa programa na Pag-usapan Natin Magandang Buhay. So, it's Friday. Happy weekend po sa inyong lahat. At bago tayo magpatuloy, ay narito po ang handog awitin ko po sa inyo. This is the day that the Lord has made dahil ako po ay nagpapasalamat sa araw na to. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day
Ayan, maraming salamat Lord sa araw na ito. At syempre, binabati ko po ng happy birthday din si Sister Liv Manzano. And also, my grandson, EJ Molina. Ganon din po kay Mr. Ferdy Medina. Ayan. At si Miss Heidi Sanchez. Happy birthday din po sa inyo. Ganon din, advance happy birthday kay Angel Venafe. At kay Miss Marcy Kahulugan, birthday din po niya tomorrow. Ayan, happy birthday Ate Marcy. Yan po yung wife ni Mr. Cooper Kahulugan. So, happy watching Mr. Cooper. At ganun din, belated happy birthday kay partner Jerry Acuno na nakasama natin sa iba't ibang istasyon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And also, syempre, belated happy birthday kay Miss Boots Clarin. Happy watching, Miss Boots. Bigla ako napunta dito. Alam mo naman, passion ito. Okay. And Miss Boots, sorry, sa Clarin, sabi niya, happy birthday, girl. Wish you all the best. God bless. And may you find true happiness in life, true friends, and happiness in life. Ayan. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kaibigan dito po sa programang pag-usapan natin Magandang Buhay. So lahat po ng birthday celebrant ng buwan ng June, happy birthday na lang po sa inyo. Enjoy your birthday and have a blessed day. Ayan. At binabati ko din si Miss Paraluman Panuelos na nag-treat sa akin yesterday kasi gusto niya daw akong pasayahin at ang kanyang mga kasamahan niya. Thank you so much, Miss Paraluman. Ganon din yung mga bumati sa akin, Miss Gansi Pabalazzi at Miss Evelyn Sevreros and to Captain Selvaisa, the veteran announcer po yan. And Miss Lina Aquino, na matagal na rin sumusubaybay sa mga programa ko sa ibang istasyon. Ganon din po yung mga kaibigan naming mga Muslim, lalong-lalo na sina Brother Akrim, Brother Muhammad Vascones, ayan. Thank you so much. At marami pang iba. Kay Miss Lynn Aguila, thank you so much sa pagbati mo sa akin. And also to Miss Tess Valiedo, Mr. Roger Waong. Sana wala po akong makalimutan, although may mga nilista na po ako dito na mga pangalan. And ayan, binabati ko po silang lahat. And ang Salt Foundation, binabati ko po. Ganon din po ang Season Worldwide na laging nakasuporta, Season Family Global. Yan yung mga nakasuporta dito sa programang pag-usapan natin Magandang Buhay. Molina Family, Tumbaga Clan, ayan, SCI Batch 82, hello po sa inyo. Yung mga bumati na mga kasamahan ko dati, mga classmate ko dati, lahat-lahat po sila, maraming salamat. And of course, siyempre, to my own family, at sa mga brothers and sisters ko, maraming salamat sa inyo. At God bless you all, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapamilya. And ayan, happy watching Mr. Cooper Kahulugan. Hello, happy birthday, sabi niya. Hindi siya nakapunta ngayon dahil kagagaling nga lang daw po sa Baguio, Wawa. Nag-travel po siya. Ayan. Okay. Alam niyo mga kaibigan, bawat ginagawa ko at alam ko ito ay biyaya ng Diyos, pinapasalamatan ko po yan. Maliit man o malaki. Kasi totoo po na kalugod-lugod po ang nagpapasalamat po sa Diyos. At lalong-lalo na itong araw na to, ito po yung pagkakataong kong magpasalamat po.
Kaya minsan, dapat hindi po natin kinakaligtaan po ang pagpapasalamat. Sinasabi po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristong Jesus. Amen. So, napakagandang Bible verse, mga kaibigan, dahil totoong kalugod-lugod po ang magpasalamat sa Diyos. Hindi po ba? Minsan, sa sobrang pagkabisi po natin, sa sobrang paghahangad po natin ng mga bagay-bagay, di na po natin namamalayan na magpasalamat sa Diyos kasi binigay na niya lahat sa atin, di ba? And unti-unti pa na dahil sa sobrang ibinibigay po sa atin, ay nakakatapak din po tayo ng ibang tao. Sa araw-araw po, lagi po tayong may reklamo. Bakit wala akong ganyan? Bakit siya meron? Diba? Marami sa atin po yung ganyan na mareklamo. Minsan, di po natin pinapahalagahan kung anong meron tayo. Kasi karamihan po sa atin, kung anong meron ka, ay gustong-gusto pa nating dagdagan. Diba? Pero pansinin po natin, sa labas na lang, mas maraming mahirap kaysa sa atin. Mas maraming naghihirap sa atin. Kung mapapansin nyo, maraming street dwellers dyan. Kung paano sila nabubuhay araw-araw, di ba? Hindi po natin alam. Pero yung iba dyan, maitawid lang nila yung kanilang pagkain, kakain sila, kahit isang beses nga lang, isang araw, talagang nagpapasalamat po sila. Pero, yung iba din po dyan, kahit mayroon na sila, mayroon silang bahay, mayroon silang sasakyan, mayroon silang, kumbaga, magandang profession, nakapagtapos sila, pero, hindi pa po sila makapagpasalamat sa Diyos. Marami pa po silang gusto. Marami pa po silang kinaiinggitan. Marami pa silang pinagseselosan. Pero hindi nila napapansin. Lahat ng biyaya ay nasa kanila. Marami silang mabubuting kaibigan. Di ba? Ganon. At kahit papano, mayroon siyang sasakyan, ganyan. Mayroon siyang kinakain araw-araw. Kumbaga sobra-sobra na kumpara sa ibang tao. Kaya naman, dapat nating ugaliin ang pagpapasalamat dahil kalugod-lugod ito sa Diyos. Katatapos lang ng Father's Day nung last Sunday, di ba? Ewan ko kung may nagpasalamat na nagkaroon po sila ng isang tatay na mabait. Kung hindi man tatay na mabait, at least nakasurvive sila, di ba? Wala sila sa mundong ito kung wala yung kanilang tatay. Pero others kasi, nakikita nila yung imperfections, di ba? Na minsan naiinggit sila. Sana, ang tatay ko na lang yun. Kasi bakit ang tatay ko mahirap, di ba? Bakit ang tatay ko ganon? Di ba? Kiniinggitan nila kung anong meron sila. Ay kung anong meron yung ibang tao. Pero, hindi nila nakikita yung kahalagahan ng tatay nila. Same as that na gusto ko pong iparating po sa inyo mga kaibigan. Maliit man o malaki na bagay ay dapat tayong magpasalamat. Kung ano meron tayo, kailangan po makontento po tayo. Kung ano yung ibinigay ng Diyos ay dapat ipagpasalamat po natin. Kasi minsan sasabihin po natin, marami dyan, di ako marami dyan, nakikita ko po at naririnig ko. Dasal ako ng dasal, pero hindi binibigay naman sa akin yung pinapanalangin ko. Dasal ako ng dasal, pero hanggang ngayon, di pa ako yumayaman. Di ba? Parang wala akong katahimikan, dasal ako ng dasal, hindi ako makatulog.
di ba, wala kang peace of mind kasi hindi ka marunong lumapit sa Diyos at hindi ka marunong magpasalamat. Hindi mo kayang ipagpasalamat kung anong meron ka. Ganun po yun. Okay, mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ating tinatalakay, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. At kung mayroon po kayong gustong batiin, pwede rin po kayong bumate. At narito pa po ang isang awiting ihahandog ko po sa inyo, ang gawa. What is that? The title na. By inawit ni Mr. Brother Lito Magnaye. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan.
gagawa ang Diyos dahil siya po ang gabay po natin. Okay mga kaibigan, kindly like and share at pakibigyan po ng comment sa ating comment section. And sabi ni Mr. Cooper Kahulugan, hello, happy birthday. Pakigreet Mrs. ko, birthday niya bukas, June 22. Yes, I greeted her. Happy birthday, Ate Mercy Kahulugan. And from Nika Mil Sanchez, congratulations. Thank you, Mr. Nika Mil. Happy watching po. Ayan. So, totoong napakasarap po ang pakiramdam kapag may kapayapaan ka at marunong ka magpasalamat po talaga sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang nagpapasalamat po sa Diyos. Totoo po na marami po tayong pinagdadaanan, may mga pagsubok po tayo. Pero nakita niyo ba, napansin niyo po ba mga kaibigan, lagi po akong nakangiti kasi kahit na maliit na bagay po, na-appreciate ko po yon. Pero sa totoo lang, mas marami po ang mas maganda ang buhay. Kailangan lamang po mga kaibigan na i-recognize natin siya. Recognize natin yung mga biyaya na binibigay po ng Diyos sa atin na dapat nagpapasalamat po tayo. Kung tayo ay napag-uusapan po natin ang mga bagay-bagay, lalong-lalo na po yung mga material na bagay, ang politika, at kung ano-ano, dapat mapag-usapan din po natin at lagi po natin kinakausap ng Diyos. Kasi kapag kinakausap po tayo o kinakausap po natin ang Diyos, ay sa Kanya ibibigay lahat ng gusto po natin na alam niya hindi natin ikapapahamak. At kung may binigay din po ang Diyos po sa atin, kailangan po i-share po natin sa iba. For us to be generous, share your blessings. Pero alam niyo po ba, yung iba dyan, sasabihin po, bakit ako mag-share? Bakit ako magbibigay? Walang-wala na nga ako eh. Di ba? May mga maririnig kang ganon. Eto na nga lang yung para sa akin, i-share ko pa, di ba? Sa tingin niyo po ba, okay yon? Siyempre, hindi. Kung anong meron po tayo, kahit na maliit na bagay, pwede po nating i-share. Be a good Samaritan always. At lagi po tayo magpapakabuti, mga kaibigan, dahil napakaiksi ng buhay. Kailangan po nating magsaya habang nasa mundong ito, pero kailangan, syempre, kasama natin si Lord na nagsasaya. At, syempre, di po natin kalilimutan yung mga magagandang bagay na dapat gawin sa ating kapwa. Mahirap po yung sinasarili lang po natin, yung mga bagay na alam naman natin na pwede nating i-share. So, para makapagpasalamat ka sa Diyos ng taos-puso, buong puso, kasi totoong kalugod-lugod naman talaga magpasalamat sa Diyos, kailangan may contentment ka. Kailangan hindi ka na nagrereklamo, hindi ka na po naghahanap ng iba, o di kaya may satisfaction ka, ibig sabihin. Kahit sakto lang po yung buhay po natin, kailangan okay na po tayo. Kailangan po matuto tayo magpasalamat. Kayo po ba, mga kaibigan, kontento na po kayo sa buhay ninyo? O di kaya marami pa rin po kayong hinahanap? Narito pa rin po ang isang handog awitin para sa inyo, lupa man ako, langit pa rin. Nakita ko ang tunay na pag-asa. Natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal na
naming Panginoon, kami sumasamba, pagkat sa piling mo'y walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ng papuri ang bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Masakang hindi ka lilimutin, pangalan mo ang laging tatawagin. Mahal naming Panginoon, kami dumadalangin, pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ng papuri ang bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay, dahil sa'yo lupa man ay, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Langit na rin. Okay, maraming salamat. Ayan, medyo may sound pa tayo, RV. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Lito Magnaye. Napakagaling niya pong umawit. And hello to Brother Arnel Cantoria na bumati din sa akin ng happy birthday. Thank you. And ganun din, happy watching Miss Teresita Cruz. Ayan. So, sana mga kaibigan ay makontento tayo at magpasalamat. Kailangan po talaga nating matutong makontento na hindi na po tayo maghahangad ng sobra-sobra. Hindi naman po masama yung maghangad ka basta pinahintulot ni Lord na kailangan natin at ibibigay niya po yon. Kasi sa araw-araw po na ginawa po ng Diyos talaga, marami sa atin talaga yung nagrereklamo na parang hindi pa sapat. Bakit wala sa atin yung mga bagay na gusto natin? Bakit yung iba meron, di ba? Pero syempre, nasa Diyos ang awa, nasa tao naman ang gawa. Minsan, sabi nga po ay nakadesign na po sa atin kung ano yung para sa atin. At minsan, parang minamadali po natin kasi na magkaroon ng isang bagay na hindi naman po dapat na mayroon po tayo. Lalong-lalo na po yung mga
materialistic na tao. Marami po sa atin din ang ubos biyaya. Kaya dumarating po yung punto na talagang nawawalan na sila ng lahat. Hindi lang sila nawawalan ng kaibigan, kundi nawawalan na po yung mga na-invest nila, yung mga binigay na biyaya ni Lord. Kasi hindi po nila napasalamatan yon. At karamihan po kasi sa atin ay di kayang pahalagaan po kung ano po yung biyayang natatanggap na meron po sila. At tulad ng sabi ko po kanina, mas gusto po nila yung nadadagdagan pa po to. Diba? Yung walang contentment. So, kailangan po natin magkaroon ng contentment. At sana maisip ng marami din po dyan na mas marami pa po yun naghihirap po sa labas. Diba? Ang daming nagpapakahirap para lang magkaroon at matamasa din yung kasaganaan. Ang dami diyang mahirap na nagtutulak ng kariton, nagbubuhat ng kung ano-ano. Diba? Yung mga kargador na araw-araw sumisigaw para lang makaahon sa hirap. So, yun dapat imulat din po natin ang ating mga mata. Dahil marami din po tayong nakikita sa paligid po natin na marirealize mo, mas okay pa pala ako, mas blessed pa pala ako. Diba? Hindi katulad po ng iba, hindi ko naman nila lahat. Gusto lang po yung isang bagay, pero hindi po pinaghirapan. Yung instant money, yung mabilisan, di ba? Kaya, kailangan po, kahit hindi po tayo nakahiga sa pera, di ba? Kahit hindi po tayo lumaki na may golden spoon, kailangan magpasalamat po tayo. Lahat, dapat ipagpasalamat po tayo. Alam niyo mga kaibigan, hindi naman po tayo perpektong tao. Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala, di ba? Pero once na may nangyari sa atin, dapat marirealize po natin yung pagbabago. Di ba? Pag kaganon na alam mo na may dumating na pagsubok sa'yo, mabigat man o hindi mabigat na pagsubok, alam mo na kung anong dapat ipahiwatig po sa'yo. Na kailangan may dapat kang baguhin sa sarili mo. Kailangan magbago, di ba? So, yun lang. You know, as we grow older, mas nare-realize po natin na siyempre hindi na po tayo yung katulad na bata pa tayo, lahat nagagawa po natin. As we grow older, dapat alam na natin kung ano po yung kahihinatnan natin. At kailangan tanggapin natin kung anong meron tayo. At syempre, matuto tayo na kung ano meron pa rin tayo, i-appreciate po natin. Yun lang po. Okay, at narito pa rin po ang isang handog awitin para sa inyo. At walang hanggang pasasalamat. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa
maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Walang hanggan, walang hanggan. Okay, so napakagandang awitin, walang hanggang pasasalamat. So mga kaibigan, sana po ay may natutunan po kayo dito po sa programang pag-usapan natin Magandang Buhay. Sana makontento na po tayo kung ano pong mayroon po tayo na pag may nakita tayong iba, huwag nating kainggitan. Kasi uso sa atin ngayon, sana all. Di ba? So, kung pwede lang pumili ng pamilya, asawa, yung mga ganon, hindi po dapat. Pasalamatan po natin na binigay ni Lord yung pamilya natin, yung kung anong meron tayo, mga anak natin, ganyan. Huwag po tayong maghangad ng hindi para sa atin. Salip, magpasalamat po tayo kaysa mainggit po tayo sa iba. Ang pinakamagandang gawin po natin, kung anong meron po tayo, dapat matuto po tayo makontento, pasalamatan po natin, dahil napakapalad po natin, dahil meron tayong isang bagay na wala sa iba. Kung gusto man natin magkaroon ng isang bagay pa,
syempre kailangan harapin po natin yung mga hamon na naghihintay po sa atin sa buhay po natin. Kasi tulad ng sabi ko po, lahat po tayo ay hindi perpekto, makasalanan, pero syempre handa rin magbago. Diba? Basta lumapit lang po tayo kay Lord. Ganun po. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kaibigan dito po sa pag-usapan natin magandang buhay. Dito po sa Kakampi Online. At ang Kakampi Online ay kasapi ng mga Online Broadcaster Association. Ayan. So, dun sa mga gustong mag-comment, pwede po kayong mag-comment mga kaibigan. Okay, so ako po ay nagpapasalamat muli sa lahat ng mga supporters dito po sa programang Pag-usapan Natin Magandang Buhay. Ganon din, syempre, yung mga tumatangkilik dito po sa Kakampi Online. At itong araw na to ay talagang nilang ko po para magpasalamat po sa inyong lahat. At syempre, magpasalamat sa taas. Okay, how many minutes we have pa, RV? Okay? Okay, so may 10 minutes pa tayo. Ayan mga kaibigan. Sana gumawa lang po tayo ng matuwid at wag po natin pag-isipan ng masasama ang ating kapwa. Wag po tayong gagawa ng mga bagay na alam natin nakakasakit sa ating kapwa. Lagi po tayong magpakabuti. Isipin din po natin kung ano yung mga nababanggit po natin sa ating kapwa. Always be aware doon sa feelings ng ating kapwa. At kung halimbawa nahuhusgahan tayo ng iba, ay wala tayong dapat patunayan. As long as alam po natin na tayo ay nagiging mabuti, gumagawa po tayo ng mabuti. Kasi ang Diyos po, ang Panginoong Diyos po ay alam niya kung anong nasa puso po natin. Sa puso po tumitingin ang Panginoong Diyos at hindi kung sa ano paman. Kaya lang ibinibigay po yung mga pangangailangan po natin dahil kailangan po natin. Pero pag hindi para sa atin, hindi po naman niya ibibigay po yun. Diba? Kaya nga kapag tayo po ay nananalangin, yes or no lamang po yan ang sagot. Marahil may mga reason, may purpose kung bakit hindi binibigay sa atin ni Lord yung mga gusto po natin. Di ba? Maaring hindi para sa atin o di kaya mas may magandang darating para sa atin. Kaya minsan, mas maganda din yung nag-iisip po tayo ng mga positibong bagay. Kasi kapag nakatuon po tayo doon sa mga negative na bagay, negative effect din po yung darating para sa atin. Kaya kailangan po manalig lamang po tayo at gumawa po tayo ng matuwid na mga bagay na alam natin na makakatulong sa ating sarili at makakatulong din po sa ibang tao. Mas pagpapalain po tayo kapag gano'n, mga kaibigan. Okay, so, alam niyo mga kaibigan, ngayon kasi nag-aantay yung aking mga anak. Hello, mga anak. Wait lamang po, ano. So, mamaya-maya lamang po ay alis na naman po tayo. So, God bless you all, mga kaibigan. Hangad ko po na mapabuti po kayong lahat. At syempre, tayo po ay mananalangin din po bilang isang closing prayer na po natin dito sa programang ito. So, yun. Again, Miss Treasure, ako nagpapasalamat sa iyo sa treat mo kahapon at ang iyong kasamahan. Na-appreciate ko ang iyong ginawa. Maraming salamat. At mamaya, treat din po kasi ako ng aking mga anak. So, yun. Kahit na maliit lang na bagay para sa iba, malaking bagay na para sa akin. So, yun. Pinagpapasalamat ko lahat-lahat sa Diyos. At ganun, binabati ko rin po, syempre, ang people of San Jose del Monte, Bulacan. Binabati ko rin pala si
Miss Rose Valorio na bumati sa akin. To Miss Cleope Casa Francisco, marami ako nakalimutan. And hello to Miss Josephine Dumaran Gabitan. And thank you also Mr. Rafi Rico sa ibang network. Ayan. Hello, thank you sa pagbate. Marami po akong kay Mr. Mark pala, marami akong nakalimutan na bumati sa akin, pero napakadami po nilang bumati sa akin. Maraming salamat sa pagbati. Sa lahat-lahat na lang po, maraming salamat po sa pagbati sa akin. Thank you so much. At syempre mga kaibigan, sana pagpalain po kayo. And please, let's bow our head for the closing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, pinupuri kita, Panginoon, dahil sa iyong kadakilaan. Ako'y nagpapasalamat sa handog mo na buhay at pag-ibig sa akin. Nagpapasalamat din po ako sa pagdiriwang ng lahat ng may kaarawan ngayong buwan ng Hunyo, lalong-lalo na po ako, Panginoon. Kung ano po ang binigay mo po sa akin, ako po'y nagpapasalamat. Kupkupin mo po kami ng iyong pagmamahal upang matamasa po namin ang darating pang mga taon. Hangad ko, Lord, na mabuhay pa po kami ng ilang taon upang masubaybayan po namin ang mga mahal po namin sa buhay. Lord, wag mo po kaming pababayaan. Naway lalong mahalin ng tapat ang pamilya at kaibigan po namin. Lahat-lahat po ng mahal po namin sa buhay. At ganoon din, Lord, tinataas ko po ang aking nanay na sana ay tuluyan na siyang mapabuti. Hangad ko po na magkaroon ng miracle para lang pong gumaling ang aking nanay na siyang nagsilang po sa akin. Lahat po, hinihiling ko, O Lord, na basbasan niyo po at ilayo niyo po sila sa lahat ng kapahamakan. Ito ay panalangin ko po sa ngalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, ako'y pansamantalang mamamaalam na po sa inyo, mga kaibigan. Maraming salamat po. God bless you. I'm Nova Season.